Tinatawag po nila na Lunes Santo ang araw na ito. At kahapon po ay linggo ng palaspas. At marami na naman pong nagbenta ng palaspas kahapon. So, ngayong gabi ay dito po ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. At nawa bigyan tayo ng Panginoon ng mga magagandang yamanang espiritual mula sa passage na atin pong pag-aaralan. Nawa ay mag-elevate ang ating faith sa Panginoon at gamitin niya ang gabi na ito sa atin pong paglago. Samahan niyo muna ako mga kapatid para makamit natin ang ating goal for tonight. So ngayong pong gabi, mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating Bible study on air. At nawa ay samahan tayo ng ating Panginoon. Ngayong gabi ay meron po tayong mensahe na urgent na dapat po nating ipahayag. At nawa ang ating mga puso ay parang bukid na malambot at magandang taniman ng mga binhi ng salita ng Diyos. Ang ating pong text ay nasa chapter 21 verses 1 to 11. At ang mga talatang ito ay may kinalaman sa Palm Sunday. Medyo mahaba po ang passage, pero mapag-aaralan naman natin yan as I expound the message of this paragraph. Basta ang laman po nito ay may kinalaman po sa Palm Sunday. At nais ko po kayong ma-invite dun po sa panahon na yon na kung saan ay pumasok ang ating Panginoon sa Jerusalem at ang mga tao po ay nagsisigawan ng Hosanna. At dito po sa passage na ito po ay ipinasulat ng kataas-taasang Diyos sa Bible para magkaroon tayo ng idea or knowledge of God or puso ng Diyos na sa panahon na yon, bagamat ang mga tao ay parang sumasamba sa Diyos dahil nagsisigawan sila ng Hosanna. Pero sa totoo lang po, napakababaw po ng mga pagpupuri at pagsigaw nila sa ating Panginoon. Kaya po maganda po na masalamin natin ang mga sarili po natin dito po sa passage na ito. Ang aking pong theme, pinamagatan ko po na Palm Sunday, Hosanna without revelation. So, ang gabing ito ay isang pagtatangka ng OPM na mabigyan tayo ng mga kamalayan sa Holy Week. At hinahangad po ng ating episode ngayong gabi na maalaala natin. Magkaroon tayo ng reflection at maramdaman natin ang puso ng Panginoon at tayo ay maka-respond properly
Simpleng-simple lang po itong passage na ito. Pero sobrang bigat na damahin. At habang ito'y binabasa ko kanina, ako po ay nagdadalang habag sa mga tao. Kasi napaka-relevant nito sa buhay natin. Mga mananampalataya na napunta ng simbahan, kasabay nating umaawit, nagtataas ng kamay, pero walang malalim na revelation o walang pagkaunawa. Kumakanta lang kasi masaya, maganda ang lyrics, maraming sound system, magaling ang accompaniment, pero kulang talaga eh. Kulang ng revelation. At ngayong gabi ay meron na ho akong ipapaliwanag na 3 bagay. Bakit natin ito sinasabi na nakita natin at ipinahayag sa atin ng Panginoon. Paano ba inihayag ang truth na to sa passage nito? Number 1, the procession was public, but the revelation was missing. Makikita po natin na may prosesyon. Maraming tao, public na public, sigawan, hosana, may pumapasok sa Jerusalem bilang katuparan ng isang napakalalim na prophecy sa aklat ng Zechariah chapter 9 verse 9. Siya po ay matatawag nating humble servant pero prophetic king. Napaka-lalim po nun. Humble servant kasi nakasakay lang sa donkey pero isang hari na prophesied. At ang mga tao sa panahon na yun ay nagsisigawan at naghihiyawan at naglalagay po ng mga palaspas. Pero dahil wala naman talagang kapahayagan, hindi rin malalim, in fact, walang saysay. Dahil itong mga tao na ito na sumisigaw ng Hosanna, nung dumating na ang Friday, baligtara na. Mga balimbing pala. Ang isinisigaw ay crucify. Crucify him. Maraming tao doon ang napapadaan, marahil, at doon sa moment ng ingay at celebration, siguro nakikisawsaw na rin sila. Pero wala silang naiintindihan. Nakakalungkot po mga kapatid dahil kung minsan sa mga simbahan natin, maraming nakikisama lang, nakikisawsaw doon sa crowd. Umaawit ng the same songs at umaattend sa the same na activity or special event. But hindi nila kilala ang kadakilaan ng ating Panginoon. Number 2, the praise was loud, but the hearts were shallow. Kanina, yung prosesyon ay publiko, public na public, pero walang revelation. Walang kapahayagan, walang enlightenment. Etong pangalawa, the praise was loud, maingay. Pero ang puso ay mababaw. Nagsisigawan sila ng Hosanna to the Son of David. Grabe ang sigawan. Parang totoo. At siguro mga kapatid, ang iniisip ng marami doon ay eto na, dumating na ang ating liberator.
Kasi sabi nila, son of David. David. Kingship yan ah. Yan ay leader ng isang human kingdom. And so they thought dumating na ang kanilang liberator. Hindi nila alam dahil nga wala namang revelation at wala namang lalim, insight, enlightenment from the Lord. Hindi nila alam na ang dumating ay hindi liberator, but a lamb who will take away the sins of the world. Ang kanilang pagpupuri, mga kapatid, ay talagang mababaw. Siguro talagang ang expectation po nila ay isang human king na papalit sa present na setup nila during that time, because alam natin nang dumating si Jesus Christ, sila po ay alipin ng Roman Empire at kailangan nila ng redemption, kailangan nila ng hari na magle-liberate sa kanila. Yun ang kanilang expectation. Bakit ko nasabi? Because of what they said, Hosanna to the Son of David. Ang in-expect nila ay human liberator. Ang ipinadala ng Diyos sa kanila ay Lamb of God who will take away the sins of the world. So, sa lungat, ang pinupuri nila ay mababaw ang kanilang tingin dito sa Panginoon. Mababaw lang. Hindi nila talaga sinasamba si Lord during that time kung sino talaga siya. Alam naman natin, ang doctrine natin kay Lord Jesus, God yan, nagkatawang tao, siya yung Savior, siya yung tupa na ipinadala ng Panginoon. Ang pangatlo, mga kapatid, the city was stirred but still spiritually unaware. Umingay yung syudad. Nagkaroon ng kaguluhan ng syudad. Sigawan eh. Hiyawan. The entire city was moved. Na-moved sila. Yung mga abala sa pagluluto, naglabasan. Yung mga nasa palengke, siguro naglabasan. Talagang there was a great crowd na na-moved dahil sa paguluhan, ingay, sigawan, hiyawan, awitan. Pero nakakapagtaka yung sinabi ng verse 10 to 11. Who is this? So talagang tama yung ating sinasabi that you can say hallelujah without revelation. You can sing a song but is still asking, who is this? Kasi alam nyo naman maraming umaawit kay Lord, nakikisabay lang naman talaga. Pero yung object ng kanilang dapat na bigyan ng papuri pagkilala, still the question is, who is this? So mga kapatiran sa ating Panginoon, napakahalaga na ngayong gabi ay magkaroon tayo ng pagbabalik loob sa kalooban ng Diyos. Holiday po itong week na to. Holy Week. Sana ito yung panahon ng pagtitika, pagbabalik loob sa Panginoon. Mga kapatiran, alam nyo kung susundan pa natin yung verse 10 to 11, may nagtatanong dun Di ba maingay? Pero may nagtatanong, sino to? Baka umaawit nga sila, pero may question sa isip nila, sino to? Alam nyo mga kapatid,
Napakababaw pa rin ang sagot. Although totoo ang sabi nila, Jesus yan, si Jesus yan, the prophet from Nazareth in Galilee. Ni-recognize lang siya bilang isang propeta from Nazareth in Galilee. Hindi siya nakilala talaga sa kanyang totality na hindi lang siya basta propeta, siya ay hindi lang basta hari, kundi siya ay hari ng manghari. Kaya alam nyo mga kapatid, posibleng-posible na tayo po ay nai-steer emotionally but remain spiritually blind. Ang tanong natin, sabay ba yung init ng ating pagpupuri sa init ng ating tunay na pagkakilala sa Panginoon? Equal footing ba yon? Alam nyo, sana yung ating pagsamba at pagpupuri at pag-awit ay outcome or overflow ng ating pagkakilala sa Lord. Dapat ganun eh. In fact, dapat mas mataas yung ating knowledge of God kung sino siya para yung ating pagpupuri, mahina man ito, malakas man ito, it doesn't matter. Kasi ang Diyos naman, hindi natin mabubola ng lakas ng ating tinig at boses. Hindi natin siya magaganon. Kaya alam nyo mga kapatid, ang question natin ay, kilala ba talaga natin si Jesus? Baka tayo'y katulad din ng mga tao nung araw na ang pagkakilala lang natin ay propeta from Nazareth in Galilee. Masyadong mababaw, masyadong physical, masyadong localized. Nazareth, Galilee. Kailangan natin mga kapatid sa linggo na ito ng hindi lamang Hosanna, kailangan natin ng revelation, kapahayagan ng Holy Spirit. Sana mga kapatid ay talagang magkaroon tayo ngayong gabi ng malalim na pagbabalik ng loob natin sa Diyos. Kasi ang panahon na yon at panahon natin ngayon, baka totoo lang hindi nagbabago. Noon, they sang Hosanna, they shouted Hosanna, pero wala namang enlightenment, walang insights, walang revelation. Kaya sigawan lang yun, ingay lang yun. Baka nagjo-join lang tayo. Kailangan makilala muna natin talaga si Lord. Kahit na i-wave natin ang mga palms. Ang kailangan po ni Lord ngayong gabi, huwag yung itaas natin ang palaspas. Isuot natin ang yoke ng ating Panginoon. My yoke is easy and my burden is light. Itong mga tao na to na nagsisigawan ng linggo nang dumating ang Biyernes ay naging tinatawag na Friday mob. Sila rin yung nanggulo. Sila rin yung nagsigawan na ipako si Lord sa krus. Alam niyo sa totoo lang mga kapatid, masyadong mababaw ang ginagawa po ng mga Katoliko na bumibili sila ng palaspas at pinabibinditahan daw, nilalagay pa nila sa mga pintuan nila para daw matakot ang demonyo. Pero ang totoo lang, mga kapatid, ang kailangan ni Jesus Christ ay hindi palaspas. Ngayong gabi, ang kailangan ni Jesus Christ ay pagsusuko ng ating mga buhay. Sana huwag nating ma-miss out ang revelation behind the celebration. Kasi ngayon, dahil sa babaw na ng pananampalataya ng mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, andun lang sila sa ingay, sa tunog ng gitara, sa ingay ng drums, sa ingay ng trompeta, sa ingay ng organista, sa sigaw ng mga song leaders. They have
the form of celebration without the power of revelation. Dapat revelation muna. Insights, enlightenment, at nagbubunga ito ng massive na celebration. Wala po akong proposition for tonight. But I have 3 reflection questions. Number 1, do I truly know who Jesus is? Yan ang unang-unang Holy Week special question natin. Do I truly know who Jesus is? Or am I just part of the crowd? Number 2, is my praise driven by revelation or personal agenda? Yun ang sinasabi natin kanina. Yung revelation, nagbubunga ng celebration. Kung wala yung revelation, walang encounter sa Panginoon, walang saysay ang celebration. Ingay lang yan. Mahimik na lang po tayo. Am I ready to follow Jesus? Not just in celebration, but also in sacrifice? Ang ganda-ganda sana nung linggo na yon na nandun sila sa Panginoon, sa piling ni Lord. Naglalagay ng palaspas, dumadaan yung donkey, ang hari ay dumadaan. Mga kapatid, ang ganda sana yun. Pero sana, hindi lamang sila sasanib at sasama kay Jesus sa panahon ng celebration, but also in time of sacrifice. Pero nung si Kristo ay hinuli na, nasan sila? Nang si Kristo ay nagbibit-bit na ng cross, nasaan sila? Nang si Kristo ay pinapalo na, dinuduraan, tinatadyakan, nasaan sila? Nang binubuhat na ni Kristo ang cross sa pagtungo sa Golgotha, nasaan sila? Nasaan sila nang ipinapako na ang mga paa ni Lord? Nasaan na sila nung ipinapako na ang kamay ng ating Panginoon? Nasaan sila? Are you ready to follow Christ? Not just in celebration, but also in sacrifice. Minsan, konting ulan lang, hindi na tayo makasimba. Minsan, nawalan lang tayo ng konting pera, katakot-takot na ang simangot natin. Marami na tayong sinisisi. Masyadong mababaw. Gusto lagi natin comfort zone, ayaw natin ng sacrifice. Ganyan yung mga tao nung araw ng Sunday na yan, ng palaspas ng araw ng Sunday na yan. Nandun lang sila sa kasayaan. Nakikigalak, nakikisaya. Pero nasan sila during the time of Jesus' sacrifice? At tandaan niyo po mga kapatid, sabi ng Panginoon mismo, if any one of you would like to be my disciples, he must deny himself. Take up the cross and follow me. So hindi po bed of roses ang pagsunod sa Panginoon. Kung gusto natin na makilala talaga natin si Lord ng lubusan, tama tayo sa celebration, tama din tayo sa sacrifice. Napakaganda po niyan. Malalim po yan, mga kapatid. Napakaganda ng ating pinag-uusapan ngayong gabi, mga kapatid. Ulitin ko po ang aking theme, Palm Sunday. Hosanna without revelation. So mga kapatid, 8:00 na naman po ng gabi. Salamat po na binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makapag-preach sa special Holy Week na ito. Nawa po bukas ay bigyan pa rin tayo ng Diyos ng powers or strength para magawa po natin ng napakagandang kalooban ng Diyos. And that is to preach the gospel. Good night. God bless po. Huwag kalilimutan, 2 to 3 people die every second. Good night, God bless, Maranatha, and Shalom.